What's up, playa? Yeah! Okay, G, kung naghahanap ka ng isang babae na talaga namang malupit o magaling sa kama, then ang may a-advise ko na dapat na binabanatan mo ay walang iba kundi yung mga single mom. Okay? Yang mga babae na iyan. Pero isa lang sila sa napakaraming mga magagaling din sa kama na uri ng mga kababaihan o babae na pwede mong makalaro sa kwarto o kahit sa CR o sa damuhan o sa putikan man, okay, kung saan mo gustong gawin yan, okay. Pero kung gusto mong malaman kung sino yung isa sa mga yun, then single mother yung isa sa mga yun. Actually, even yung mga babae na may karelasyon o may asawa, yung mga yan, magagaling din yung mga yan. Kasi nga, malulungkot yan sa mga buhay nila dahil nga sa relasyon o uri ng relasyon na mayroon sila. Kasi nga, once makipagrelasyon ng isang lalaki sa isang babae, lalo na kung aasawahin niya ito, din magiging boring na yung relasyon kasi mamatay yung mystery o mawawala yung mystery, mababalidate yung babae, tapos magiging beta yung lalaki. Okay, so isa rin yung mga yan. Bagay na pag-uusapan natin sa ibang video. Pero dito sa video na ito, ang gusto ko lang natin pag-usapan sa isa na ito ay walang iba kundi mga single mom nga. Okay, ngayon ang tanong, paano ko nasabi na magagaling sa kama ang mga S-mom o mga single mother? Well, actually, ang rason dyan ay ito. Okay? Kasi G, tanda mo, ang buhay ng isang single mom ay magulo na simula nang maging single mother siya. Okay? Dahil nga, of course, wala na sila ng tatay ng anak niya. May anak na siya. Okay? So, ibig sabihin, mahirap, magulo, at marami na yung problema sa buhay niya. Okay? So, sa mga oras na iyan, na single mother na siya, ang tunay na hinahanap niya ay hindi naman na yung magiging basta boyfriend lang o mapapangasawa niya lang, kundi ang tunay na hinahanap na niya na lalaki sa buhay niya ay walang iba kundi yung lalaki na liligtas sa kanya. Okay, kumbaga yung matutulungan siya na maiayos muli yung buhay na naging basura na. Okay, yung buhay niya na naging basura na. Okay, kumbaga kasi nga magulo na 'di ba? At yan din yung actually reason kung bakit magaling sila sa kama. Okay, hindi lang dahil wapo ka o gustong-gusto ka niya o dahil mataas ang attraction at interest level niya, pero pwede ding kasama yung rason na yun. Pero bukod pa dyan, ang isa sa mga tunay na rason kung bakit magaling sa kama ang mga single mother ay dahil, sabihin na nating nagpe-perform siya para malak ka niya. Okay? Para makuha ka niya. Okay? Kaya ginagalingan niya. Kumbaga, kaya isusubo niya ng masarap. Okay? Iibabaw siya ng para bang sabihin nating wild na wild. Okay? O sabihin nating gagawin niya yung mga bagay na talaga namang magiging masaya ka o magugustuhan mo. Dahil nga, ang hinahanap na niya ay yung isang lalaki na liligtas sa kanya. Okay? Yung pwedeng maging seryoso ang boyfriend niya o maging asawa niya na pwedeng maging stepdad din ng anak niya. Okay? Kasi nga, single mother na siya. Kaya nagpe-perform siya. Matter of fact, hindi lang yan sa hindi lang yan sa kama magaling. Even sa pag-aalaga, sa pagluluto, sa pag-aasikaso sa'yo, gagalingan yan talaga. Okay? Talagang may fasad na ipapakita yan sa'yo o may show na ipapadanas yan sa'yo. Kasi nga, ang gusto niya ay makuha yung relasyon at lalong-lalo na yung kasal sa iyo. Okay? Pero, here's the thing. Sa oras na makuha na niya yung bagay na gusto niya sa iyo, maniwala ka sa akin,
lalabas at lalabas yung tunay na ugali niyan. Okay? Na, syempre, dahil nagpakasal ka sa kanya, so, nagpakasimp ka na, o nag-submit ka na sa kanya, okay? Then, pag ginawa mo nga yan, lalo na pag nawala na yung mystery, tapos na-validate mo na siya, then, sabihin na natin yun nga, mawawala na siya ng gana, at titigil na siya sa magandang performance niya. Kumbaga, yung performance niya na magaling siya sa kama, okay, ito ay isa lamang bait o pain lang para kumagat ka, para patulan mo siya, para ibigay mo sa kanya yung bagay na gusto niya, which is nga yung marriage o yung maging stepdad ka ng anak niya. Okay? So, yun nga, sa oras na ibigay mo yan, mawawala rin yung performance na iyon. Okay? Kaya nga, ano bang lagi kong sinasabi sa inyo? Umiwas kayo sa mga single mother, huwag kayo makikipagrelasyon dyan, at lalong-lalo nang huwag nyong aasawahin at huwag nyong aanakan yung mga yan. Kasi kung anong ipinapakita niyan sa umpisa, yan ay fasad lang o show lang para lang makuha kanya. Tandaan mo, hindi yan magiging single mom kung walang problema sa babae na iyan, lalong-lalo na sa judgment of character niya. Okay? Siya man ang hiniwalayan o siya man ang nakipaghiwalay, may problema sa kanya. Dahil di yan hihiwalayan ng lalaki niya kung walang problema sa kanya. At lalong-lalo nang hindi niya hihiwalayan yung lalaki niya kung walang problema sa kanya. 'Di ba? So, may problema dyan. Okay? Red flag na yan. Okay? Kaya ano ba sinasabi ko sa inyo? Ang pinaka-best lang na maibibigay mo o magagawa mo para sa isang single mother ay yung mag-date lang kayo. Okay? Yung maging babae mo lang siya. Experience mo lang. Enjoy mo lang siya. Hindi na kailangan pang umabot pa kayo sa pakikipagrelasyon. Pero kung beta male simp ka o low value male ka, then nagme-make sense sa yun. Okay lang yun. Sige, go ahead. May pagrelasyon ka, sawain mo. Yun yung gusto mo, di ba? Pero kung gusto mo maging alpha male, at lalong-lalo na kung alam mong high value male ka, di ba? Tangin na naman. Bakit naman kasi single mother? Di ba napakaraming babae sa mundo? 4 billion ang babae sa mundo. Populasyon ng babae sa mundo. May mga foreigner pa. Di ba? Tapos, ang pipiliin mo lang ay isang single mother. At ito rin actually isa sa rason na kung bakit bumababa ang tingin ng isang single mother sa isang lalaki na pumapatol sa kanya pagdating sa pagbibigay ng relasyon. Dahil unang-una, tandaan nyo, pagdating sa relationship, ang tunay na may kailangan yan ay yung babae. Okay, tayo mga lalaki, alam naman natin anong gusto talaga natin, di ba? Iba nga, kaya lang nakikipagrelasyon ay dahil lang sa tahong lang, di ba? Kumbaga, may mangyari lang and para sa kahit paano companionship. Pero kung may purpose ka at busy ka sa life, hindi mo naman talaga kailangan ng companionship. Siguro, kailanganin mo lang yan kapag mahina ka na, pag matanda ka na, pag pasettle ka na, di ba? Pero sa oras na hindi ka pa ganun, then hindi mo pa talaga kailangan yan. Lalo na kung marami kang option, di ba? So, hindi ka makikipagrelasyon. Tapos, makikipagrelasyon ka sa single mother pa. Then, pag na-sense o nalaman ng single mom yan, bababa talaga yung pagtingin niya sa iyo. Di ba? Mawawalan talaga siya ng gana. Kasi isipin niya, sa dami ng babae, kung talagang high value male o alpha male yung nakuha ko, bakit ako ang pinili niya? Ikaw man yung single mom eh. Kung papatulang ka ng isang lalaki na sabihin nating nagbigay sa'yo ng relasyon, lalo na marriage, hindi ka ba man lang bang papaisip na sa dami ng babae, bakit ako pa yung pinili niya? Dahil even yan single mom, kung magiging lalaki yan, hindi rin yan makikipagrelasyon sa single mom na katulad niya. At kung magkakaroon niya ng anak na babae at anak na lalaki, yung babae, sabihin niya, huwag ka maging single mom. Ayaw niya maging single mom yan. Tapos yung lalaki, hindi niya hayaan na may kasal yan sa single mom. Kasi alam niya yun. Pero of course, para sa sarili niya, para may ligtas niya yung buhay niya at yung offspring niya o yung anak niya, of course, gagawin niya yung gagawin niya. Game niya yun eh. Ako, wala man ako against sa game ng single mom eh. Yun nga lang, alam ko kung ano sila. Okay? Kaya hindi mo dapat bigyan niya ng relasyon. Hindi ka dapat makipagrelasyon yan. Dahil nga, gaya nga ng lagi ko sinasabi, yung pakikipagrelasyon ay para sa kanila yan. Sila lang ang may kailangan yan. Okay? So, kung ibibigay mo yan sa babae, ang tingin niya sa'yo, nagsisimp ka. Nagpapakabeta ka kasi binigay mo yung relasyon na yun para sa kanya. Dahil hindi naman yun para sa iyo. Dahil alam ng babae na ang taang gusto, tunay na gusto ng lalaki sa babae, ay yung tahong niya. Okay? Pero yung relasyon, para yun sa kanya. Dahil para yun sa security niya, para yun sa validation niya, para yun sa declining na value niya, o sabihin na nating para yun sa magkaroon siya ng power. So, sa oras na ibigay mo yung relasyon na yan, sumasabit ka sa isang single mother. Kahit na, sabihin natin hindi ka pa magpaka-stepdad eh, katulad ng sinasabi ng mga beta male simp dyan na low value eh, di ba? Kahit hindi ka pa magpaka-stepdad, still,
para ibigay mo yun? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Diba? Yung single mother mo, bababa ang tingin nun sa'yo. O ikaw, hindi ka ba nabababaan man lang ng pagtingin mo sa sarili mo? Tandaan mo, ang pagiging high value o pagiging alpha male ay dito nanggagaling. Okay? Sa mindset, sa utak. So kung ganyan ang kaisipan mo na nagbibigay ka na nga ng relasyon, okay, sa babae, tapos ng ganong kadali, o sabihin natin kahit di ganong kadali, basta nagbibigay ka ng relasyon, lalo na ng marriage, tapos sa single mom pa, hindi ka man lang ba nahihiya sa pagkalalaki mo? Paano mo nagagawang humarap sa salamin ng alam mo na isa kang boyfriend o asawa ng isang single mother? Diba? Sa dami ng babae sa mundo. Bakit yan? Ikaw mismo tanungin mo yung sarili mo eh. Diba? Bakit yan? Kung talagang high value ka, talagang alpha ka, hindi ka simp o beta male, then bakit yan? Diba? Kasi kahit na hindi ka pa hindi ka pa magpaka-stepfather sa isang single mother, nagsisimp ka pa din. Nagsisimp ka pa rin. The fact na nag-submit ka sa kanya dahil nagbigay ka ng relasyon, hindi mo nga kailangan yan eh. Siya ang may kailangan nun. Tapos para iligtas mo siya sa buhay na mayroon siya ngayon, diba? Then simping yun. Kasi gumagawa ka ng isang bagay na hindi mo naman dapat gawin para sa kanya. Para lang makuha mo yung gusto mo sa kanya, ibibigay naman niya sa'yo yung gusto mo eh. Ba't kailangan pang ibigay sa kanya yung gusto niya? Ano yun? Para may trade? Kaya nga, ano ba sabi ko kanina? Kung beta ka, then ibigay mo sa kanya yung bagay na gusto niya. Kung simp ka, ibigay mo sa kanya yung bagay na gusto niya. Okay? Yung gusto mo ng non-actual trade, okay? O sabihin nating validation, okay? O mayroong nangyayaring palitan nga, then go ahead, gawin mo yan. Pero kung alpha ka at bad boy na a-hole ka, alam mo, hindi mo kailangan bigay kahit magalit pa siya o kahit na umalis pa siya. Pero pag ginawa mo yan sa isang babae, S-mom man o single mom man yan o hindi, maniwala ka sa akin, mas lalo pa nga yan mag-stay. Kasi nakikita niya na high value ka o mas challenge ka, bad boy ka o alpha ka dahil nga hindi ka sumusunod sa kanya kumpara sa binibigay mo yan sa kanya, 'di ba? Sipin mo, oo nga, sige, para sa hindi ka stepdad kasi hindi ka sumusuporta doon sa anak niya. Pero ikaw naman yung boyfriend ng nanay niya, then tinutulungan mo pa rin yung nanay niya to survive, right? So kung tinutulungan mo pa rin yung nanay niya para mag-survive sa mundo dahil nga ikaw ang boyfriend niya, dahil pera man o hindi man pera ang maibigay mo sa nanay niya, basta may ipino-provide ka, oras, atensyon, o security, okay? O emosyon do sa babae na iyon habang may relasyon kayo, okay? Nagsisimp ka pa rin doon. Kasi nga, tulong mo yun doon sa nanay niya na bumubuhay naman doon sa bata na iyon. O, di ba? So, you're still simping. Di ba? Dahil nga, ginagawa mo yon sa isang babae na mayroon ng anak. Tsaka tangina naman, mga G. Di ba? So, dami ba naman ng babae na pipiliin mo? Yung pa yung babae na may lumabas na tao sa ano niya, di ba? Sa caps niya, di ba? May tao nang lumabas doon. Aangkin ka na lang ng ng pussy o chusi, 'di ba? Tusi o watusi, 'di ba? Hirap di sa YouTube, 'di ba? Yung pang may tao na lumabas, 'di ba? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Kung bibili ka ng sasakyan at afford mo naman bumili ng brand new, 'di ba brand new bibilin mo, 'di ba? Kumpara sa isang laspag na, 'di ba? O second hand, 'di ba? Depende na lang kung anong brand, okay? Pero still, 'di ba? Ba't ka bibili ng gamit na? Magsusuot ka ba ng brief na gamit na, ginamit na ng ibang lalaki? Siyempre hindi, di ba? And kahit na sabihin pang hindi ka stepdad dahil di ka nagpo-provide dun sa, directly dun sa, sa bata, kung nagpo-provide ka ng kahit ano dun sa babae na single mom, then provider ka pa rin. Diba? Pasok ka pa rin sa pagiging beta male simp. Hindi man direkta sa bata, pero the fact na tinutulungan mo yung girlfriend mo o asawa mo to survive, then that's still simping. Hindi ka tulad nung may nangyayari lang sa inyo, ini-enjoy mo lang yung company niya. Then hindi ka nagsisimp doon kasi ang nangyayari doon, siya yung nag-chase sa'yo o siya yung nag-perform o nagpo-provide o sabihin na nating nagsisilbi para sa iyo. Okay? Kasi nga, hindi mo binibigay yung para sa kanya. Pero binibigay, ang nakukuha lang niya sa iyo sa moment na yun ay kahit paano, ligaya na para lang sa sabihin nating parang byproduct lang ng ng performance niya. Okay, kumbaga dahil nag-perform siya o meron siyang ginagawa para sa iyo o pinagsisilbihan kanya,
Ngayon, meron siyang nakukuha doon nang hindi mo naman ibinibigay yun sa kanya, nakukuha niya lang. Kasi nga, may nangyayari sa inyo, tapos nagkikita lang kayo. Hindi katulad nung ibinigay mo yung relasyon, tapos boyfriend ka niya. Then binibigyan mo siya ng security na para din sa anak niya. Kasi nga siya yung nanay eh, di ba? Diba? So, kung ginagawa mo yun sa nanay ng bata, then ginagawa mo na rin yun sa bata dahil yung nanay ng bata ay yun. Nakuha nyo? Diba? So, katarantaduhan yung okay lang maging stepdad ka, basta wag kang, okay lang maging boyfriend ka o makipagrelasyon ka sa isang single mom, basta hindi ka stepdad. Okay, oo nga, siguro hindi ka stepdad, yun ang tingin mo, pero ikaw yung karelasyon ng nanay niya, din ang tawag sa'yo. Sino tatay nun? Sino magiging tatay-tatayan nun ngayon? O sino ngayon ang susuporta sa nanay nun? Sino ngayon magbibigay ng magpo-provide ng resources sa nanay nun? Iba't ibang resources, atensyon, pera, security, 'di ba? Pagkain, sino magbibigay nun? Ikaw, 'di ba? So kung ikaw yung provider nun, then hindi man directly, still nagsisimp ka pa rin. Stepdad ka pa din, 'di ba? Kahit paano nyo paikot-ikutin 'yan, alam nyo na mali. Pero yung iba, pinipilit na gawing tama yan dahil sa kabetahan nila. Itapon nyo na yung pagkabeta nyo. Tanggapin nyo na lang. Mali yan. Okay? Pero, gaya ng sabi ko kanina, kung naghahanap ka ng malupit talaga sa kama, magaling talaga yan. Dami ko ng mga babaeng single mom dati. Actually, hanggang ngayon, nagde-date pa rin ako ng single mom eh. Pero hanggang boxy lang. Hanggang sa kama lang. Okay, o kaya kung saan man kami abutan. Diba, kunyari, gusto ko magpa-lollipop. Papa-lollipop lang ako. Pero, sabihin mong magre-relasyon kami o mag-aasawa kami, hindi ko nagagawin yan. Yan isa sa pinakamalaking pagkakamali ko noon. Ginawa ko yan noon eh. Kaya alam ko, pero hindi ko na uulitin yan. Yung iba, ini-enjoy pa nila ngayon. Hindi lang basta ini-enjoy, dinedefend pa nila yung pagkabeta at pagkasimp nila. Kita mo kung gaano ka-low. Para lang mapagtanggol nila yung kahinaan nila. Instead na improve nila yung kahinaan nila at magbago, pinoprove pa nila yung point nila sa pagkabeta nila. Tapos pinagtatanggol pa nila yun. Diba? Tapos ayaw nilang baguhin. Hindi lang sa ayaw nilang baguhin. Gusto nila paniwalain pa yung sambayanan na tama yung katarantaduhan nila. Diba? Imbis na magbago, imbis na ayusin yung mga sarili nila. Ganyan ba dapat ang isang alpha? Diba? Diba alam nyo yan eh. Diba ang alpha kahit kailan? Kahit si Andrew Tate sabi niya yan eh. Hindi siya papatol sa sa single mother kahit anong mangyari. Diba? Doon sinabi rin niya may kasalanan talaga o kadalasan may kasalanan o isa sa may kasalanan yung mga kalalakihan kaya may mga single mom. Totoo yun, nag-agree ako doon. Okay, na may kasalanan mga kalalakihan kasi hindi naman din mangyayari yan kung beta o sabihin na natin hindi beta o marunong sa game yung lalaki. Okay? Pero kung sabihin na natin lalaki lang sisihin mo, unfair yun. Hindi tama yun. Kasi yung babae, meron din naman siya utak. 'Di ba? Siya rin naman nagdedesisyon para sa sarili niya eh. 'Di ba? Ba't hindi niya muna kinilala ng maayos yung lalaki? Alam nga naman puro lalaki na lang, 'di ba? Ang may kasalanan. May kasalanan din yung babae. Kung yung babae pala, hindi pala kaya magdesisyon para sa sarili niya at lalaki lang palagi ang may kasalanan, then again, gaya ng sinasabi ko, then ba't pa natin pinagdidesisyon yung mga yan? Ba't pa natin pinapalabas ng bahay ang mga yan? 'Di ba? Hindi naman pala kaya nila magdesisyon ng tama para sa sarili nila. Kaya pa rin nila. Kasi may utak sila. Okay? So, ibig sabihin, shared responsibility yan. Parehong kasalanan yan ng dalawang parties. Okay? Pero yun nga, ang daming beta male simp na nagkalat sa paligid, di ba, na instead na magbago, ayusin yung sarili nila, ipinagtatanggol pa nila, tapos dinadamay pa nila ibang tao, gusto nila maniwala na tama itong bagay na ito. Okay, pero kung ang tanong is kung magaling ba o sino ba sa isa sa mga o anong klase ng babae ba yung mga sabihin nating magagaling sa kama, okay? Then isa sa mga ma-recommend ko kung dapat na hinahunting mo ay yung mga single. Gagalingan talaga niyan. Maniwala ka sa akin, hindi lang dahil nagigame mo sila o type na type ka niya o mahal ka niya o gusto ka niya, ganyan. Hindi lang dahil doon, kundi may extra talaga yan. Kasi nga naghahanap siya ng malalak niya. Okay? Yung magiging tatay ng anak niya o yung magpo-provide para sa kanya. Okay, tandaan nyo, maging stepdad ka man o hindi, kung nagpo-provide ka sa isang babae, lalo na kung nakikipagrelasyon ka sa isang babae, beta male provider ka pa rin. Simp ka pa din doon, lalo na pag nakipagrelasyon ka. Okay? Dahil ang relationship ay para lang sa mga kababaihan. Hindi yan para sa atin. Okay? Yung committed relationship. Okay? Yung pag-commit, yung pag-aasawa. Okay? Pero pagdating ng time na gusto mo na mag-settle down, pwede na mag-settle down na walang commitment.
Ayos yun, patuloy niya pa rin chine-chase yung ano mo, yung validation mo. At ang mga nakakagawa lang niya, naiilang lalaki lang. Okay? Yung mga alpha male o yung mga sabihin nating high value male lang. Okay? Kaya nga iba, hindi talaga nila alam paano gagawin yun. Hindi nila kayang gawin yun. Kasi nga natatakot sila na baka pag di nila binigay yung relasyon na yan, hindi pumayag yung babae. O, di ba? So, parang ang dating, pag di ko naman ginawa, hindi ko binigay yung relasyon, hindi papayag yung babae sa ganun. Exactly. O, di natatakot ka nga. O, di beta male ka nga. So, ibig sabihin, sasubmit ka. Gagawin mo yung gusto ng babae para lang magustuhan ka niya. Pero pag nagawa mo na, magustuhan ng babae, o mapapayag yung babae dun sa ganung klaseng sitwasyon, nang hindi mo binibigay yung gusto niya, then, alpha ka. Kasi ikaw yung nasunod. Diba? Nagawa mo siyang pumayag na mag-settle kayo, o magkaroon kayo ng family someday, o pwedeng magsama kayong dalawa someday, ng kondisyon mo ang nasunod, hindi yung kondisyon niya. Then, ikaw yung alpha. Diba? Hindi yung ibibigay mo yung relasyon. Kasi pag binigay mo yung relasyon at siya ang may gusto nun, then ikaw yung sumusunod. Sumasubmit ka eh. Beta boy. Diba? Masubmit ka eh. Diba? So, yeah. Yun. So, yun yung komento ko tungkol doon. Kung naghahanap kayo ng malupit na babae, o mga, ito pa, karamihan sa single mom, magaganda talaga. Malulupit. Marami talaga magagandang single mom. Kasi nga yan yung mga ipinatarget eh. Kasi yun yung mga may itsura eh. Kaya nga nabubuntis yung iba dyan, sinasadya nga, binubuntis pa talaga kasi nga may itsura. And yan yung maraming option, kaya sila mas lapitin ng tukso. Okay, so kung hinahanap mo ay mga may itsura na magagaling sa kama, okay, then single mom ang hantingin mo. Okay, yung mga single mother na yan. Pero hindi yan pang relasyon, hindi yan pang asawahan, okay, dahil nga sa mga sinabi kong rason kanina. Okay, and also at the same time, isa rin sa reason kung bakit hindi ko mai-recommend sa inyo na yung mga single mom na yan ng unahin ninyo, bigyan nyo ng relationship ay para sa pagbabago naman, di ba? Kahit paano, di ba? Ganito man ako pero may paki rin ako sa pagbabago, di ba? Baga, kung pro single mom ka, then pro broken fam ka, di ba? So, konsintihin natin sila at bibigyan natin sila ng kasal, bibigyan natin sila ng committed relationship, then magpapatuloy na magpuproduce ang society ng single mom kasi isipin na okay lang naman eh. Okay lang na hiwalayan ko yung nakabuntis sa akin. Okay lang na mamili ako ng bad boy kahit na alam ko na hiwalayan ako niyan someday o hindi ko siya magugustuhan someday, 'di ba? Dahil tanggap naman ng society ang pagiging single mom eh. So, since nga ang mga babae ay ututo at hindi gumagamit ng utak tapos may ethnicism pa, 'di ba? May feminism pa na nang be-brainwash ng society, 'di ba? Then of course, ano mangyayari? Sa mga yan, magpapatuloy na maging single mom. Pag naging single mom na yan, wala nang bawian yun. Kaya galit na galit sa mga yan pagka may post ako tungkol sa single mom sa di ba? Sa social media. Kasi nga alam nila wala nang bawian yun. Hindi na nila magagawang bawiin yun. Pag tumaba ka, pwede ka pa magpapayat. Pag naging single mom ka, wala na yun. So, paano naman yung mga yun? Di ba? Ako, marami sa kamag-anak ko, single mom. Even my mom is a single mom. Alam ko kung gaano kahirap yan. Kaya kabisado ko sila eh. Alam ko kung gaano kahirap yan. And alam ko kung gaano kahirap para sa batang maapektuhan nito. So, bakit natin hayaan na magpatuloy na mag-produce ang society ng single mom? It's time para ipakita sa kanila na mali. Iba sabihin, paano may mga single mom? Kawawa naman sila. Exactly. Laging may casualty. Wala tayong magagawa. So, anong gagawin natin? Kailan tayo titigil? Laging may bagong single mom. Kailan natin papamukha sa kanila na mali yan? May brainwash na nga. Pelikula, music, mga vlogger, di ba? Mga tao sa paligid, yung mga beta male simp na nagbibigay ng relationship, yung mga nag-aasawa o nagpapakasal sa single mom. So ano yan, paulit-ulit. Hindi naman lahat Ellen Edarna, hindi naman lahat Chris Aquino, ito naman nangyari sa buhay ni Chris Aquino. Hindi naman lahat Zainab Harake. Pero tingnan niyo nangyari kay Chris Aquino, yan, mga yan, susunod, si Rupa Gutierrez, mabuhay din ngayon. Di ba, ang gulo din. Yan ba gusto nyo? Yan, sila Zainab, yan sila, Ellen Adarna, susunod na yan. Ano mangyari sa buhay ng mga yan? So dahil lang malambot ang mga puso natin, mga nice guy tayo, kailangan hindi na natin sila hayaan na masaktan sa katotohanan. Sabihin yung totoo, hayaan nyo sila masaktan. Okay lang yan. Basta malaman ng kasaysayan yung katotohanan para wag nang ulitin pa. Ang problema kasi, pagka masakit, ayaw nating sabihin kahit ng totoo. Kasi nga, tayo, na baka magmukha tayong masama. Ako, kahit tawagin pa nila akong kontrabida, basta totoo ako.
kaysa naman bida-bida ako, pero manloloko ako. Kahit na magalit pa siya, di ba, yan nga ang alpha, di ba, totoo, di ba, kahit na galit pa sa kanya ang mga tao, ayaw siya ng tao, basta totoo, di ba, kaysa yung mag-curry favor ka, o sabihin natin sabihin natin mag-curry, hindi curry, chicken curry, hindi ganun. Ibig sabihin ko yung magsisip-sip ka sa para lang tanggapin ka ng madla o para lang magustuhan ka ng mga babae. Paano may susunod generation? So paano mga anak kong babae, 'di ba? O mga magiging anak niyong babae. O paano mga magiging anak niyong lalaki? So ganun din ang magiging mentality nila. So tuloy-tuloy 'yan. Hindi kayo red pill, hindi kayo lumalabas dun sa sa Matrix, nasa loob pa rin kayo ng Matrix. O, 'di ba? So, hinto na natin 'yan, panahon na, 'di ba? Pero enjoyment okay lang para malaman nila na hanggang dito na lang kayo pagka single mom ka. Para wag nang ulitin pa. Alam nyo, mahal ko rin kahit paano ang mga single mom. Mga tao yan. Ayoko namang sabihin nating, well, ayoko na magpaka-hypocrite sa bagay na yan, pero marami akong bagay na ayaw sa kanila. Pero mahal ko sila bilang tao. Marami akong kamag-anak na single mom. May mga pinsan ako na single mom. At ang laki nang naitulong nila sa buhay ko simula nung bata ako. At yun nga ang rason kung bakit buong puso o tapang ko itong ginagawa. Kasi nga, ayoko nang maulit to sa iba. Okay? Kasi nakita ko ang hirap nila. Sayang, dami pa namang mababait at magaganda at matatalinong single mom. Pero dahil lang sa sip-sip ang society at hinahayaan sila na maging ganyan, imbis na itama tuloy nila o magawan lang mamuhay ng maayos sa mundo na isang beses lang nangyari sa kanila, ang nangyari patuloy ay yung kabaligtaran. Diba? So ako na lang, kahit wag na kayo, kahit hayaan nyo na lang ako magsalita. Okay lang, kahit na awayin pa nila ako o ano pang gawin nila sa akin. Basta ang importante, sasabihin ko pa rin yung totoo. Kasi gusto ko nang matigil tong katarantaduhan na ito. Dami ng broken family, hanggang kailan pa? Diba? Hanggang kailan natin ito gagawin? Kapag single mom, tapos gusto naghahanap ng bagong diba? Then, ba't di ko pagbibigyan? Basta wag ko lang bibigyan ng relasyon, diba? Katulad nun, nire-relasyon na, tapos inaasawa pa. Kawawa naman kahit paano yung bata, diba? Umaasa yun na kahit paano magkakabalikan pa yung mga magulang niya, which is pwede pa talaga. Pwede pa talagang mangyari. Pero kung may karelasyon na, o may asawa na bago yung babae, malabo na. Diba? Kasi may mga hiwalayan na hindi pa naman totoo. Pwede pa talaga may ayos kahit ilang taon pa ang dumaan Basta open pa sila, pero available pa sila. Pero kung hindi na, din katulad ng Derek Ramsey, di ba? O ni Ray Parks, di ba? Inaharangan na nila yung chance na magkaayos pa ulit yung mga magulang nun. Di ba? So kung talagang pro-family tayo, hindi tayo pro-broken fam, then hindi natin bibigyan ng relasyon yung mga yan. Diba? Kung talagang may pakialam ka dun sa single mom, di bibigyan ng relasyon yan. Kasi yung sa relationship na yun, sa ikakasaya lang naman niya yun sa'yo Diba? Pero hindi yun ikakatama ng buhay niya. Maghihiwalay din naman kayo kung makakita yun na mas ibang tanga na sabihin natin kayang ibigay yung mga bagay na naibibigay mo. Sabihin natin kaya kang hinggitan. Dahil wala naman babaeng loyal. Dahil na single mom. Saan mo nakita single mom na loyal? Maka isa nga lang o dalawa. O sabihin natin, maka isang boyfriend o makadalawang boyfriend nga lang ang pag isa okay lang, pero kung sabihin natin makadalawa ng boyfriend ng isang babae, doon pa lang di na siya loyal Pag siya ay nakipaghiwalay hindi na siya loyal doon kasi nakipaghiwalay na siya sa ex niya Sana loyalty doon. So walang loyal na babae talaga, lalo na single mom na siya pa ay nakipaghiwalay sa tatay ng anak niya, paano naging loyal yun? So walang loyalty sa sa single mother, di ba? Tapos aasawahin mo, bigyan mo pa ng relationship. Diba? Hindi pwedeng bigyan ng relationship. Hindi ng relationship yan. Hindi pwedeng bigyan ng, ng kasal yan. O asawahin niyang babae na yan. Hanggat maaari, turuan nyo na umuwi yan sa pamilya niya. Makipag-ayos siya sa lalaki niya. So, lang ako mataas ang tingin ko sa mga babae na kaya niyang ingatan yung pamilya niya, kaya niyang panindigan yung pamilya niya, sabihin natin, kaya niyang mahalin ng buong puso yung asawa niya o yung lalaki niya. At saka kaya niyang alagaan ng maayos yung mga anak niya. No? Yung hindi single mother. Mataas ang tingin ko sa mga yan. Kahit na ano pang buhay meron yan. Wala akong pakialam. Pero mataas ang tingin ko sa mga ganyang klaseng babae. Okay? Yan yung mga deserve talaga ng family. Okay? Mga ganyang klaseng babae. Kaso nga, pag binigyan mo naman ng family ang babae, di ba nga? Dahil sa society na mayroon tayo, at sa female nature, dahil emotional sila. Pag binigyan mong validation yan, so wala yung mystery, sila naman yung mawawalan ng gana. So, ang advice ko naman sa mga babae, makontento naman kasi kayo. Huwag puro emotion lang ang pinapairal ninyo. Kasi nga, emotional kayo. Alam ko naman din nyo ako susundin, pero yun lang yung advice ko. Huwag puro emosyon.
gamitin nyo rin yung utak ninyo. Okay? Tapos magpakatino din kayo. Dahil walang ibang lalaki na may mas mataas ang tingin sa inyo o tataas ang tingin sa inyo, kundi yung lalaki na nakabuntis sa inyo, of course. Siya nakabuntis sa iyo eh. So, hindi ganun kababa ang tingin niya sa'yo kumpara doon sa susunod na lalaki na makikilala mo na single mother ka na. Dahil hindi naman niya anak yung anak mo. And also, hindi niya anak yung, yun nga, galing doon sa ano mo. Diba? So, ingatan niyo yung mga lalaki ninyo. Kung may asawa ka ngayon, may boyfriend ka, mahalin mo yan. Huwag mo hayaan mawala yan. Huwag mo hayaan na magkasira kayo. Ngayon kung pipili ka ng lalaki, habang ngayon na may dinidate ka pa, make sure na yung lalaking pipiliin mo ay hindi yung uri ng lalaki na sabihin nating kaya kang iwanan someday. O yung alam mo na mataas ang chance na iwanan ka o ipagpalit ka. Yung red flag, wag yun. Kilalanin mo muna mabuti. Kung kailangan mag-date kayo na matagal, ilang taon, sabi natin mga 1 o 2 taon, kilalanin mo muna mabuti. Kung kailan, basta lahat ng magagawa para makilala mabuti, gawin mo. Okay? Tapos umiwas ka dun sa maraming option, doon sa mga bad boy. Kasi doon pa lang, alam mo na eh, malaki ang chance na iwanan ka eh. Diba? Parang sila Kylie Padilla, diba? Parang si Sharon. Ano na yan, hirap na yan kasi puro beta yung mga nakikilala niya, diba? Hanggang ngayon, beta yung asawa niya, diba? So, yeah, sobrang pathetic ng single motherhood. Pero mataas ang respeto ko sa mga babae na yung kayang alagaan yung pamilya niya, yung hindi single mother. Yung kayang magstay sa lalaki niya tapos itinatrato niya ito ng maayos. Emotional man ang basihan niya o hindi, okay, logic man o critical thinking man o kahit ano man, basta kaya niyang gawin yung trabaho niya para sa pamilya niya, yun yung mga uri ng babae na para sa akin ay high value. Okay, dahil kung magaling kang pulis, then high value pulis ka. 'Di ba? Kung magaling kang doktor, then high value doktor ka. So kung magaling kang wife and mother sa family mo, then high value female ka. 'Di ba? Kasi naman talagang tunay yung trabaho ng babae sa mundo eh. Mag-nurture, alagaan yung lalaki niya para yung lalaki niya naman makatutok naman sa purpose niya. 'Di ba? So, yeah, hindi yung magiging sabi nating magaling ka sa trabaho mo bilang babae, hindi ganoon. Walang high value na ganoon. High value siguro sa society natin ngayon kasi yun yung gusto ng society, pati babae magtrabaho, di ba? Para sa tax, di ba? Para mas mapakinabangan yung labor, di ba? Pero brainwashing lang yun eh. Pero kung tutuusin, pagdating sa Biblia, alam naman natin kung anong tunay na trabaho ng babae o saysay ng babae o purpose ng babae sa mundo. At yan eh, mag-anak, mag-alaga ng anak, magpalaki ng bata, tapos alagaan niya yung lalaki niya para yung lalaki niya makatutok naman sa purpose niya. So, magagawa yan ng babae, then high value siya. Hindi siya magiging single mom, then high value siya. Pero once maging single mother siya, paano naman naging high value ang single mother? Di ba? May lumabas na tao doon, di ba? Nagkamali na siya ng ganong klaseng desisyon sa buhay niya. Kukumpara mo yun sa isang, sabihin nating, hindi pa nanganganak, di ba? Tapos, lalo na yung mga virgin pa, di ba? Hindi pa nanganganak na virgin, mas, yung age, di ba? Mas bata-bata pa, di ba? Lalo na yung mga nasa 20s pa lang. O, paano, di ba? Layo ng comparison, di ba? Ano na siya talaga? Low value na talaga siya. Okay? So, yeah, again, alam ko lumayo na tayo ng lumayo, pero sobrang daming gems na ibinigay ko sa inyo ngayon, sa inyo ngayon, na hindi kaya ibigay ng iba. Kasi yung iba, wala man silang pakialam sa inyo sa buhay ninyo. Pakialam lang yung kanila. Kung magkano kikitain nila sa panloloko nila sa inyo. Okay? Paano nila ipapagandahin yung imahe nila para sa hassle nila. Ako hindi. Kahit na ano pa mangyari dito sa ginagawa ko na to, may mag-subscribe, may mag-follow, may magustuhan ako o hindi, o kung ano man mangyari lang, pakialam. Basta importante sa akin is yung truth. Tandaan nyo, pag nawala na ako, lulukuhin na kayo ulit ng mga yan. Okay? Dahil ako lang ang nagsasalita nito ng mga ganitong klase mga bagay na ganito sa Pilipinas. Okay? Pero kung titingnan mo, wala nang iba. Iba nga nakikipagrelasyon pa sa single mom. Tapos instead na sabihin sa inyo yung totoo sa ganyang klaseng sitwasyon, pinapaikot pa nila, tinitwist nila kayo para lang maniwala kayo para sa sarili nilang benepisyo. Sabihin nyo para turuan kayo makipagrelasyon sa single mother. Sobrang delikado niyan. Sipin nyo, siya man o yung lalaki man na nakipaghiwalay sa kanya, may problema sa single mother na yan, sa babae na yan. Ba't kanya ilalagay sa sitwasyon na yun? Diba? Ba't kanya ilalagay sa sitwasyon na pipili ka ng isang low value na babae? Diba? Mag-desisyon nga lang tama, hindi pa kaya eh. Tapos aasawahin mo pa. Diba? Isipin mo yung bagay na yun. Ako, magalit ka na sa akin, magtampo ka na, o
sumpa mo man ako, sasabihin ko pa rin sa iyo yung totoo. Hindi man kita kilala, hindi ko man masabi na mahal kita. Okay? Pero maniwala ka sa akin, ang gusto ko lang ay may ayos mo yung buhay mo. Kayong gumaya sa mga pagkakamali ko at sa pagkakamali ng karamihan. Dahil gaya ng like ko sinasabi, isang tao na sabihin natin, kung alam mo na marami nang nalunod sa isang ilog, huwag ka nang lumangoy dun. Kasi marami nang napahamak dun. Ba't gagawin mo pa? Diba? So, yeah. Take mo man itong advice ko ng tama o ikasama man ito ng loob mo, okay lang ako. Walang problema. Pero kung ang hinahanap mo ay yung malupit na single, yung malupit sa kama, masarap. Ito mga single mom. Magagaling talaga yan. Kasi nga gagawin talaga nila yan na may extra. Hindi lang dahil gusto ka nila o sabihin natin mataas sa attraction at interest level niya. Well, isa rin yun sa mga driving force, okay? O magpupush sa kanya, o reason niya. Pero sa to lang, kaya may extra yan ay dahil gusto niyang malak ka. Pero sa oras na ibigay mo sa kanya yung gusto niya, magbabago na ang demeanor niya, magtatanggalin niya na yung maskara, lalabas na yung katotohanan kung bakit single mother siya. Also, idagdag ko na rin pala ito para public knowledge na rin, okay? Kasi may mga nagpapakalat na ang sinasabi ay blessing daw ang magkaroon ng asawa na single mom, okay? Which is actually napakalaking bullshit, okay? Hindi totoo yan. Dahil tandaan mo, kapag ka binigyan mo ng relasyon at lalo na inasawa mo ang isang single mother, ang blessing dun ay ikaw, okay? Blessing ka para sa kanya kasi nga ikaw yung nagliligtas sa buhay niya, okay? Kumbaga, yung relasyon na ibibigay mo sa kanya ay natural, jackpot yun para sa kanya, lalo na kung aasawahin mo pa siya. Kasi nga, sira na ang buhay ng isang single mother, katulad ng mga sinabi ko sa inyo kanina dito sa video na ito. Okay? So, hindi totoo na blessing ang single mom kasi sa totoo lang, easy to get nga sila kasi nga naghahanap na sila ng liligtas sa kanila. Kaya nga gaya ng palagi kong sinasabi, ang isang lalaki na may karelasyon, lalo na kung asawa niya ay isang single mom, okay? Ang lalaki na ito ay isang low-value beta male simp, okay? Dahil nga, easy to get yung mga babae na iyan, okay? At also at the same time, mga low-value na nga kasi yung mga babae na iyan. Okay? So, enjoy nyo lang buhay. May 4 bilyon na kababaihan sa buong mundo. Okay? Huwag ka naman pumili ng isang babae na pwede pang sumira ng ulo o ng buhay mo. Okay? Dahil minsan ka lang mabubuhay sa mundo. Isipin mo, minsan ka lang mabubuhay sa mundo. Single mother pa ang inasawa mo.